Alam naman nila na si Yusek Cabral ang maraming alam dahil nasa planning nga siya. Siya ang pwedeng magbigay ng impormasyon kung sino-sino talaga ang nagpasimuno niyan. Sino mga proponente, paano ginawa nilang pagnanakaw. Ang hindi ko maintindihan, knowing this, bakit hindi binigyan na alam mo yan yung sinasabi ni Chanko. Hmm. Tanda mo si Toby Chanko, hinihingi niya yung report ng small committee. Hmm. Pero hindi inilalabas siya sa Kongreso kasi nga nandun lahat ang listahan ng mga proponente. Mm. At saka sinabi rin ng kongresista na sana raw protektahan ang lahat ng mga witnesses, attorney, and preserve all their files, yung mga witnesses ng DPWH. Hanggang kailan kaya tayo malulunod sa issue na ito sa flood control, DPWH, Attorney Sal? Yan nga sinasabi ko, di ba? Dapat may police protective custody Hmm. ang lahat ng mga testigo. Hindi mo na dapat yan hahayaang sa kanilang paglakad mag-isa sila. Kasi yung mga buhay niyan, yung kalahating paa niya, nakabaon na sa hukay. Nagtataka ako, bakit itong Blue Ribbon Committee, itong Congressional Committee, itong ICI, di ba, supposed to be alam na nila na napakahalagang testigo ni si Cabral. Bakit hindi nila pinasailalim under police protective custody? Para kung suicide man, hindi niya magagawa yun dahil palaging mayroong nakabantay na pulis sa kanya. Pero pinabayaan nila eh. Para bang, kaya mo na. Alam mo, ang tingin ko dyan, Hmm. it doesn't matter whether you increase or decrease the budget of a particular department. Hindi, sa akin, irrelevant na yun eh. Kasi, i-reduce mo man, kung ganun din ang estilo nila, ninanakaw pa rin. Di ganun din yun. Di ba? Walang pagbabago. So, whether dagan mo yan, bawasan mo yan, kung yung ginagawa nilang pagnanakaw sa pera ng bayan ay nandun pa rin, di ganun din. Yun namang sa PhilHealth, yun ang hindi ko pa rin maintindihan. Hindi pa pwedeng lagyan ng PhilHealth ng, ng pera na galing sa Treasury. Kasi nga gaya na sinasabi natin, yung desisyon ng Korte Suprema na ibalik mo yung 60 billion, hindi dapat manggagaling yon sa kaba ng bayan. Sapagkat yung 60 billion na yon na inilagay mo sa flood control projects, ninakaw na yun eh. So kung ninakaw yon, bakit tayo maglalagay ng 60 billion doon sa ninakaw sa flood control projects? Napunta na nga yun sa mga magnanakaw eh. Ninakawan na nga tayo tapos tayo pa magre-reimburse ng ninakaw sa atin. Kaya dapat, di ba sabi ko dapat kunin yung mga nanakaw sa pamamagitan ng pagkumpiska ng mga reriyan ng mga tinuturong nasa likod ng pagnanakaw ng kaba ng bayan. Yung mga yung mga na-confiscate na mga sasakyan, bahay, ari-arian, lahat yan. Dapat yun ang ilalagay natin sa doon sa budget para sa serbisyo ng bayan. Hindi yung Hmm. ilalagay mo yung pera doon sa ninakaw sa'yo. Opo, pero tingin niyo, Attorney Sal, hindi agad makakapagpapasok ng mga reforma na hinihingi ng taong bayan kasi bago lang na napagtuunan itong issue sa flood control this year lang at this year din niluto yung budget sa 2026. So malamang sa malamang naiplano na nila itong mga gagawin nila no sa pambansang pondo bago pa sumabog itong issue sa flood control. Mahirap ba in 1 year magkakapagpapasok agad ng reforma, hustisya para po sa kaban ng bayan? Tingin po ninyo, sir? Kung nakikita ko lang reforma dyan, buwagin mo Kongreso. Hmm. Hmm. I-abolish mo na Congress. Kasi nga, yan ang problema ngayon ng buong bansa eh. Sabi nga ni Tony Lopez yan ang pinakamalaking sindikato ng korupsyon sa Pilipinas. Opo, tsaka sinabi rin ni the late Senator Miram Defensor Santiago na yung hadlang daw sa progress is Congress. Progress, Congress. Ganon. Attorney. Kaya ako,
Talagang hanggang ngayon, yun ang aking advokasya. Sa ngayon, hindi dapat magkaroon ng isang kongreso. Po, samantala, napagkasundoan ng BICAM na ibalik sa 889 million ang 2026 budget ng Office of the Vice President alinsunod sa orihinal na panukala ng Malacanang sa National Expenditure Program matapos mababasa na, attorney, ang ibibigay ng House version nasa 733.1 million lang dahil nga raw sa patuloy na pag-iisnab ni VP Sara sa mga hearing ng House of Representatives. Anong tingin mo, sir? From 733 million House version sa NEP sa 2026 BICAM, ginawa nilang 889 million. Dapat nga, dagdagan pa nila. Alam naman nila maraming pinaglalaanan ang Office of the Vice President para sa pagtulong sa bayan. Kasi kung asama lang yung iba-ibang departamento, wala nangyari kasi nga, maliban pa sa makupad, hindi nanakaw pa. At just sa Office of the Vice President, alam natin na ginagawa ni Vice Presidente Inday Sara yung tamang pagtugon sa mga pangangailangan ng mga kababayan natin na hindi natutugunan ng mga ordinaryong departamento ng gobyerno. O hindi nakakasira sa atin, ibig sabihin, ito ang training ground ng mga terorista rito. Delikado. At hindi naman ako magtataka kasi nga ang ating gobyerno ngayon parang pilay na pilay sa paglaban sa mga terorista, komunista, kriminal, pati sa drug lords. Wala eh. Talagang walang-wala tayo. Tsaka hindi lang, Attorney Sal, from extremism, meron pa kasing issue ng korupsyon na hindi na re-resolve. From corruption to extremism. Nalalagay po sa bad light uli ang bansa natin. Dati na nga masama ang imahe natin eh, lalo na. Lalong nadadagdagan. First ka muna. Mm. Gusto kong pag-usapan natin yung nangyari kay Cabral eh. Mm. Nakakagulat yun ha. Ano ba talaga? Suicide o pinatay? Ang sabi sa mga report, Attorney Sal, yun daw si Yusek Cabral ay nagpunta raw sa may Cannon Road. Tapos kasama yung kanyang driver, bumaba ng kotse, nagpahatid mga alas 3 ng hapon. Tapos nagpaiwan siya sa driver niya doon sa binagbabaan. Tapos ang nangyari, mag-aalas 7 na ng gabi, hindi para bumabalik yung amo, si Yusek Cabral. Kaya nagpatulong na sa mga pulis yung driver niya. At doon nakita yung walang malay na katawan ni Yusek Cabral. Tapos kaninang alas 12 yata ng madaling araw, dineklara na wala nang buhay yung si Yusek Cabral, which is malaki po ang kinalaman niya sa Department of Public Works and Highways dahil sakop niya yung planning section ng DPWH na siyang may susi sa kung sino talaga itong mga nagpapasok ng insertions sa pambansang pondo sa flood control, attorney. Alam mo, unang-una, alam naman nila na si Yusek Cabral ang maraming alam dahil nasa planning nga siya. Siyang pwedeng magbigay ng impormasyon kung sino-sino talaga ang nagpasimuno niyan. Sino mga proponente, paano ginawa nilang pagnanakaw. Ang hindi ko maintindihan, knowing this, bakit hindi binigyan na Hindi pa nakakaalam ng balita, may natagpuan si Yusek Cabral matapos di umunoy mahulog sa Cannon Road sa Tuba, Benguet kagabi. Sa panayam na sa balita o update mula kay Benguet Chief of Police Major Peter Camsol Jr., batay sa salaysay ng driver, binaybay nila ang Cannon Road papuntang La Union nang magpababa si Cabral dakong alas 3 ng hapon, Attorney Sal. Pinalis umano siya ni Cabral kaya sumaglit muna siya sa isang kalapit na gasolinahan. Pero pagbalik niya, bandang maggagabi na, ay wala pa yung kanyang boss na nagpaiwan doon sa drop site. Bigurin niya ito makita sa Ayon Hotel sa Baguio City. Kaya dito na nagpa siya yung driver na mag-report sa Baguio City Police na nagsagawa ng search operation alas 8 kagabi nang natagpo ang walang malay si Cabral sa gilid po ng Bued River. 20 hanggang 30 meters ang lalim mula po sa highway. Nagpapatuloy ang investigasyon ng mga otoridad sa insidente.
Setyembre na magbitiw si Cabral sa DPWH sa gitna po ng investigasyon sa flood control. Tinitingnang anggulo ay suicide. Attorney. Gaya ng sinabi ko, nagtataka ako bakit itong Blue Ribbon Committee, itong Congressional Committee, itong ICI, di ba, supposed to be alam na nila na napakahalagang testigo ni si Cabral. Bakit hindi nila pinasailalim under police protective custody? Para kung suicide ba, hindi niya magagawa yun dahil palaging mayroong nakabantay na pulis sa kanya. Pero pinabayaan nila eh. Para bang, kaya mo na, delikado tayong lahat dyan. Kaya mo na siyang mawala. Kaya hindi mo malaman kung suicide nga ba yun o pinatay. Sabi dito ni Congressman Leandro Leviste, Attorney Sal, may listahan sa computer ng yumaong si Yusek Cabral ng lahat ng proponents ng DPWH insertions. May iilang may kopya nito. Kung lumabas lang ito, tapos na raw yung investigasyon. Anong masasabi mo, Attorney? Alam mo yan yung sinasabi ni Chanko. Hmm. Tanda mo si Toby Chanko, hinihingi niya yung report ng small committee. Hmm. Pero hindi inilalabas siya sa Kongreso kasi nga nandun lahat ang listahan ng mga proponente. At saka sinabi rin ng kongresista na sana raw protektahan ang lahat ng mga witnesses, Attorney, and preserve all their files, yung mga witnesses ng DPWH. Hanggang kailan kaya tayo malulunod sa issue na ito sa flood control, DPWH, Attorney Sal? Yan nga sinasabi ko, di ba? Dapat may police protective custody Hmm. ang lahat ng mga testigo. Hindi mo na dapat yan hahayaang sa kanilang paglakad. Mag-isa sila. Kasi yung mga buhay niya, yung kalahating paa niya, nakabaon na sa hukay. Kung sa tingin niya, sangayon sa kanya na tuklasan ng engineering department ng siyudad na may mga kakulangan. I would suggest na yung mga abogado ni Mayor Baste, mag-file na kayo ng court action. Humingi na kayo ng TRO para hindi matuloy ang pagbukasan. Hanggat hindi na gagawa ng paraan yung mga kakulangan, may ayos. Otherwise, talagang tuloy-tuloy yan. Mag-aantay pa ba tayo may mga aksidente niyan? No? Mag-giba na naman yung bridge na yan. Opo, tsaka hindi lang yung attorney. Marami rin kasi na high blood na taga Davao. Sabihin po ni Presidente na bahagi ng kanyang legacy project ang Bukana Bridge. Ako po. Yan ang problema dyan kasi gustong mailagay sa credit. Nakakalimutan ng mga yan. Na yan nagsimula yan sa panahon ni Presidente Duterte. And the reason why the Chinese government ang nagpondo niyan sapagkat naging kaibigan nila si Presidente Duterte. Kung hindi sinimulan niya, wala sana yan. At hindi magbibigay ang China ng pondo para sa Bukana Bridge na yan. Okay lang yun na papapurihan natin siya na pinagpatuloy niya. But it's wrong to say na siya ang dahilan kung bakit na natapos yan. Dahil unang-una, Chinese project nga yan dahil kay Presidente Duterte yan. Naging magkaibigan sila ni President Xi. Kaya, nagbigay ng ganyang pondo. Po, sa ibang balita, pinagtibay ng Supreme Court na ang mga bangko ay tinuturing na service provider sa ilalim po ng Cybercrime Prevention Act. Kaya maaari silang atasan ng hukuman na magbunyag ng ilang impormasyon ng account holder kapag may investigasyon sa cybercrime. Anong masasabi niyo po dito, Attorney? Ano pong masasabi natin dyan? Tama naman ang Korte Suprema dyan. It doesn't mean na porket may confidentiality. Basta may court order. Kasi pag may court order, valid yan na buksan mo ang account ng kung sino mang tao o kumpanya. Alam mo yan, perennial na yan. Perennial problem. Ang perennial problem yan Matagal ko na sinasabi noon pa, the only way to solve the traffic problem dyan sa EDSA, and for that matter, any place dito sa Metro Manila, ituloy nila yung ginawang proyekto ni dating Presidente Duterte, nagpatayo ng mga skyway, expressway. Yun lang ang solusyon dyan. Pag marami kang skyway, expressway, you will unclog traffic. That's common sense. But the trouble is,
Ang plataforma yata ng pamalang ito ngayon magbinggansa, lipulin ang kanyang mga kaaway sa politika, at hayaan yung mga whistleblower isa-isang mawala o isa-isang mamatay. Di ba? Every year ganyan. So, dapat meron ka ng programa prior pa. And besides, kahit anong preparasyon mo dyan, pag kulang ang daanan mo, talagang magta-traffic. Buti na lang, attorney, may intervention ang Duterte government noong pong panahon ng pandemya. Naitayo po yung EDSA bus lane. Buti na lang talaga. Nagkaroon ng plano na gano'n at hanggang ngayon pinakikinabangan po nating lahat. Saka yung mga skyway na ginawa niya, malaking bagay yun, di ba? Mm. Dati, isang oras kalahati mula sa Laguna papuntang Maynila. Ngayon, in 5 minutes, 10 minutes at the most, nandun ka na sa Quezon Ave. Correct, attorney. Samantala, dako na po tayo, attorney, sa ating pong mga text message. Sabi dito ni Rosaline sa YouTube, dapat talaga total renewal, Attorney Sal. I think we need regional directors with recall and digitization is the answer so that corruption will stop. Ano pong masasabi nyo sa komento ni Rosaline sa YouTube? Akala ko ba, yun nga ang ginagawa noon digitization na tinatawag, pero wala pa rin Hindi mo na malaman kung ano talaga ang solusyon o problema at hindi magawa ng paraan. Maraming salamat, Attorney Sal. Sabi naman dito ni Nerio, Attorney, ano pong masasabi ninyo dahil gumanti po ang Russia sa ICC? Sabi dito, sinintensya ng isang korte sa Moscow ang chief prosecutor ng ICC na si Karim Khan at 8 iba pang ICC officials ng pagkakabilanggo in absentia bilang tugon po sa inilabas na warrant of arrest laban kay Russian President Vladimir Putin kaugnay po ng gyera sa Ukraine. Sinabayan pa ng matitinding sanctions ng US government laban pa rin sa ICC. Do you think, attorney, nawawala ng kredibilidad itong International Criminal Court na siyang lumilitis ngayon kay former President Digong? Matagal lang nawala ng kredibilidad niya. Kaya nga nililitis nila si Digong para maging siya poster boy na meron silang ginagawa. Kaya dapat itong mga miyembro, tanggalin na nila ang pagpupundo nila sa International Criminal Court. Kung hindi, nandyan palagi yan. Kasi kung walang isasahuli yung mga tao dyan, hindi matutuloy yung mga kalokohan nila. Di ba marami na nag-resign ng mga judges, yung mga African judges, dahil yung kanilang mga accounts na-freeze. O yan ang mangyayari sa kanila. Kailangan mas marami pang bansa ang gumawa niya. Samantala, diretso lang tayo sa YT comment niya, attorney. Tama po kayo, attorney, saan sinasadya nila ito para magkaroon ng reenactment? Siguro buwagin na muna talaga ang Kongreso para po makatipid sa gastos ang taong bayan. Anong masasabi mo, sir? O hindi ba? Madaling sabi, sumasangay siya sa ating mungkahi na buwagin ng Kongreso. Si Glenn Gurapo naman, sabi niya, to be honest, hindi gagalaw si Recto kung walang basbas ng boss niya. Yan ang totoo. Ginagawang tanga ng gobyernong ito ang taong bayan. 17 years na raw siyang member ng PhilHealth. 17 years na rin siyang kinakaltasan sa sahod niya. Sa awa ng ama, hindi niya nagamit yung kanyang PhilHealth card. Matapos nakawin lang pala ng gobyernong ito, mahiya naman kayo. Hindi pa kayo nakontento sa tax ng taong bayan, pati na naman pera o para sa taong bayan o para sa mga mahihirap, ninanakaw pa ninyo. Si Glenn Gurapo po sa YouTube, attorney. O kaya Glenn, sumama ka sa mga rally para may labas mo yung puwisit mo sa ang rally sa kalsada. Si naman, attorney, si Manny Baligat sa YouTube, sinabi po niya na ginawa nilang 113 billion budget ng PhilHealth sa GAA 2026, 60 billion para isauli, tapos 53 billion para sa 2026 budget. Wala ding nasa uli. Asan ang 60 billion na kinuha nila noong 2025 budget? Lokohan na to, sabi ni Manny Baligat, Attorney Sal. Oo nga. Nasaan na nga ba? Si Attorney Victor Medrano sa YouTube, Attorney Sal, wag po sana kayong magsawa. Ipaglaban ninyo po kaming mga Pilipino sa mga gahama na iyan, Attorney. Nakikita mo, pati nga, nangungulit na tayo pati sa mga texter natin
Hindi tayo magsasawa hanggang hindi natin magkaroon ng pagbabago dito sa ating bansa. Opo, si Adeline Amo, kaya nga po attorney, grabe na yung mga magnanakaw na yan. Yung ginagawang tanga ang mga Pilipino o sila ang tanga kasi akala nila kaya nilang lokohin ang mga Pilipino forever. Tama po yung sinabi nyo na dapat yung benta sa mga cars na yon ay ibalik sa PhilHealth. Ito yata yung mga kotse ng mga diskaya. Kasi galing dahil sa nakaw daw na pera ang mga yon, hindi yun isama dapat sa 2026 budget kung saan taxpayer na naman ang magbabayad. Ano masasabi mo, attorney? Kaya dapat yung bilisan na nila, yung sinasabi nila, file ng kaso, kay ganito, kay ganyan, para ma-freeze na. Pero walang nangyayari. Parang si Diskaya lang yata ang nakasuhan nila eh. Ako po. Yung iba, wala. Akala ko ba may mga senador, mga kongresistang palalabas nila yung mga warrant of arrest. Magpapasko na, wala pa. Mm. Sabi naman dito ni Mother Chiling, can't you see bad karma catches up to those who do injustices to the Dutertes because the Lord God does not sleep to the truth and true justice. Ano masasabi mo, sir? Agree. Si Nancy sa YouTube, sinabi po niya, panay contribution ng mga Pilipino pero wala naman palang aasahan pag magkasakit. Samantalang dami-dami pang lugar, lalo na sa mga probinsya na walang ospital, walang doktor at walang mga gamot. Anong masasabi mo, sir? Hindi masabi ko nga eh. Kung ako ang presidente, yung budget yung 1/2 ng 6 trillion lagay ko sa edukasyon. Pagkatapos yung 1/4 lagay ko sa medisina, ospital. Wala eh. Hindi ko talaga kailangan revolutionary government na lang tayo. Opo, sabi nga dito ni Tartaro, puro diskaya na lang daw yung kanyang naririnig. Sabi naman ni Ronald Villanueva, pag naupo daw sana si VP, suggest nyo raw po sa kanya, attorney, nautusan pa kayo ni Ronaldo. Nabuwagin daw ang Kongreso at Senado. Mabuhay po from Boy of Benguet. Nanonood sila ngayon, attorney, mga taga Benguet. Hindi naman si VP Sara ang bubuwag niyan eh. Ngayon siguro kung siya na ang presidente, kaya niyang magdeklara ng gobyernong revolusyonaryo. Last text message. Meanwhile, kailangan talaga lumabas kayo sa kalye. Yan lang ang pag-asa natin. Lumabas sa kalye. Opo, huling mensahe, Attorney Sal, ng ating mga viewer, si Otsukushi sa YouTube. Sabi po niya, kaya naniniwala ako sa mga naririnig ko na ang mga magnanakaw ay naka-necktie na nagdudunong-dunungan pero puro nakaw at pangungulimbat ang ginagawa. Bigyan daw sana ng leksyon ang ganitong mga politiko. Ginigisa ang mga Pilipino sa sariling mantika. Ang ninanakaw, binabalik lang uli sa nakaw. Ang mga walang hiya, pinaglololoko ang taong bayan. Attorney, matindi yung mensahe niya. Tinutukoy niya mga miyembro ng Kongreso at Senado na nakakurbata eh. Opo, Attorney Sal, ngayon pong malapit na ang Pasko at marami pong mga Pilipino ang araw-araw nagdarasal. Milyon-milyon tayo nagdarasal, magkaroon po ng hustisya sa kaban ng bayan. Ano pong payo niyo, sir? Dapat lalo pat magtatapos na ang taong 2025, mas marami tayong hamong kakaharapin sa 2026. Well, dagdagan natin ang ating pananalangin na sana ma-enlighten yung mga namumuno sa ating pamalan. Huwag na natin pabuting kung saan pa ito. Otherwise, talagang kawawa tayong lahat, mga Pilipino.